Ilang araw na rin ako nagkikrave sa biscuit cake mga manay. Halos araw-araw dumadaan to sa newsfeed ko at talagang curious ako kung anong lasa nito. At saktong-sakto nga birthday ng aking anak na si Love. Kaya naman eto at naisingit ko, sabi ko ganito na lang yung cake na gagawin ko. Hello mga manay at welcome sa ating kusina ngayong araw. Tara samahan niyo ako dahil isi-share ko rin sa inyo yung mga recipe na ginamit ko dito. Umpisahan natin dahil magbe-bake tayo ng chiffon cake. So, kailangan natin ng 6 pieces large ng egg yolks. Then, 3/4 cup ng washed sugar yung aking ginamit. Naglagay ako ng half cup ng canola oil. Pwede rin naman ang ordinaryong mantika. Then, meron tayong half teaspoon ng salt. At maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng baking powder. So, kaya ginamit ko is canola oil mga manay. Ang kagandahan doon, kapag nilagay natin yung cake sa chiller, hindi siya titigas. So, anytime na gusto natin kumain ng cake, mag-crave tayo, soft pa rin yung ating cake, yung kanyang sponge. So, ito nga pagkatapos kong mahalo, bali maglalagay tayo dito ng evaporated milk. Pwede kayong gumamit ng fresh milk kung ano yung gusto ninyo, kung saan kayo makakatipid. Naglagay ako ng 1 and 1/2 cup. Then, mix lang natin ng maigi. So, i-assure natin na matunaw yung ating sugar. At habang hinahalo natin to, kwento ko lang sa inyo mga manay, nagtataka ako ba't ang mahal ng ganitong cake? Ayun pala, kaya naman kasi talagang masarap. So pagkatapos natin matunaw yung sugar, naglagay ako ng 2 cups ng all-purpose flour. Pwede rin po ang cake flour. Then haluin natin. Mas mainam na salain ng maigi kapag all-purpose flour yung inyong gagamitin para maiwasan na ma-overmix. At ang kagandahan doon, mas mabilis natin na matutunaw yung ating harina na nilagay. Then, imimekos-mekos lang natin ng ganito, haluin ng maigi hanggang sa maging smooth yung kanyang texture. Pwede kayong maglagay dito ng iba't ibang flavor kung anong gusto nyo. Pwede nga mocha flavored, strawberry, or pwede rin ang buko pandan. So, akin, maglalagay lang ako ng French vanilla. Gamit ko ay flavored. Maglalagay ako ng half tablespoon kasi malakas na yung aroma nito. Then, mix ko lang po ng maigi. So, sa paghahalo nito mga manay, hindi naman kailangan sobrang gigil na gigil tayo. Dapat yung chillax lang para nakaka-enjoy din. Dapat nga, isasama ko yung anak ko sa pag-bake nito dahil gustong-gusto talaga niyang nag-bake. At dahil okay na to, set aside na muna natin. At para sa susunod natin gagawin, meron tayong 6 large ng egg whites. Naglagay ako ng 3/4 cup ng white sugar at half teaspoon ng vinegar. Kung wala kayong cream of tartar, pwede naman po ang suka. Then, saka natin to idaan sa ating stand mixer or pwede kayong gumamit ng hand mixer. So, bali, mimix lang natin to ng 6 to 8 minutes hanggang sa ma-achieve natin yung soft peak na ating kailangan. So, kailangan natin yung ganon para hindi bumaksak yung ating mirang o merengue. Then, pagkalipas ng ilang minuto, so kapag ganito na, ayan, pakita ko sa inyo yung nababali-bali siya, hindi siya yung sobrang tigas. So, okay na to at pwede na natin tong ihalo doon sa ating cake butter. So, kailangan, wag niyo pong ilagay lahat para mahalo natin ng maigi. So, ilagay niyo muna yung kalahating batch, then haluin po natin ng dahan-dahan pa-fold. Kung mabilis yung nakikita niyong paghalo ko rito, kasi ito po ay naka-fast forward para mabilis yung ating video at hindi naman kayo maumay sa aking pagsasalita dito. So, ayun nga, pagkatapos kong mahalo ng maigi, may kita nyo naman yan kung na-mix ng tama eh. Kailangan yung kulay niya ay maging isa. At dapat habang naghahalo kayo dito ay naka-preheat na rin ang inyong oven sa init na 170 Celsius ang init. Ngayon, kung wala naman kayong oven, ay pwedeng-pwede naman sa steamer. So, ang size ng aking gamit na pan ay size 10. Then, naglagay lang ako ng parchment paper para matanggal natin ng mabilis. Hindi na rin po ako dito nagpahid ng oil sa palibot ng ating round pan. So, pagkatapos natin mailagay, itaktak natin ng 3 beses. Then, ilagay na natin sa ating oven at i-bake ng 55 or hanggang sa maluto yung ating cake. Then once na okay na, ito nakapag-prepare na ako ng aking pang-frosting. Gamit ko syempre ang ating classic whippet. Then meron tayong cake board. Mabilisan na para wala nang tanong-tanong at talagang ma-enjoy nyo na ang panonood. Ito na ating chiffon cake. Ayan, napakalambot at ang ganda ng pagkakaluto. Ito yung ating biscoff, yung ating gagamitin na palaman. So, bali, ito kung makikita nyo, para siyang peanut butter mga manay. Curious talaga ako dito kasi ang mahal niya sa market.
Kaya buti meron ako nabilhan na isang store, online store na nag-o-offer sila doon ng legit naman at mura, pasok sa budget talaga. So eto, nagpahid lang ako ng konti. Then saka tayo magpapatong ng ating yung ating classic whippet, pang frosting natin, pang filling. So yan. So yung kailangan yung sakto lang para hindi rin naman magi-slide yung ating ipapatong pa na cake. Then once na okay na, saka natin ilalagay yung ating last layer. So hiniwa ko lang siya. Ginawa kong dalawa para mayroong palaman din sa gitna. Then saka tayo ulit mag-coating or magpalibot ng ating frosting. Ayan. So mga manay, kaya ganito yung atake ng video ko kasi as in talaga nagmamadali na ako. Wala nang preparation na pagandahin yung aking background. Then kung mapapansin nyo, medyo talagang nagmamadaling-madali na ako dito kasi yung anak ko ay parating na galing sa school. Dapat hindi siya papasok. Pero sabi ko pumasok siya. At dahil nga, ayun nga, tuwing every year na lang na pumapasok siya, talagang kailangan magpakain sa school kasi alam daw ng mga classmate niya na birthday niya. So ito nga yung ating biscuit para makuha natin yung ganyan, yung parang nalusaw siya binabad ko siya sa mainit na tubig. So, ganun lang gagawin ninyo para makuha niyo ganyan, yung maglusaw siya para kahit papano, matatansya niyo yung ilalagay ninyo. At the same time, lalo na kung nagbebenta kayo ng mga mini cake, matitipid ninyo. Kasi kung yung gaya ng ginawa ko kanina, nakukuha kayo ng matigas pa, talagang malulugi kayo. Pag ganyan kasi na tinunaw, kahit papano, mapaparami natin. Tapos, nagpalibot lang tayo. Then, naglagay tayo ng ating biscuit, yan, sa bawat gilid. So, yung damage sa gitna na yan, huwag kayo mag-alala dyan kasi matatabo na yan ng ating pagde-design mamaya. Ang sarap ng biskwit nito mga manay, kaya tataka rin ako ba't ang mahal-mahal nito. Sulit naman pala. Kaya mga manay, sa mga nakakita ng mga ganito, kung nagtataka kayo bakit ang mahal ng benta nila, subukan nyo po talagang itry, wag na kayo magtawad. Kasi worth it naman kapag natikman nyo, talagang ang sarap niya. Talagang uulit-ulitin mo kaso meron yung grabe, titipirin mo. Kasi ang sarap niya pero ang sakit sa bulsa. So yan, naglagay lang ako ng mga durog-durog na biscuit sa gitna at eto na. Eto na po yung aking biscuit cake. Ayan mga manay, simpleng design lang to. So talagang rush lang talaga. Ginawa ko lang siya ng wala pang isang oras kasi nagmamadali ako dahil yung aking anak ay pauwi na. At every year talagang meron, sabi ko, may challenge yung anak ko sa akin. So yun lang mga manay, muli akong inyong madiscarding nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana makuha nyo to ng idea dahil pwedeng-pwede nyo pagkakitaan. Again, happy 12th birthday, Ate Love. Sana, wish ni Mama sa iyo, magtapos ka ng pag-aaral at huwag na magpasaway. Yun lang. Love you.